Hi guys! Mahirap ba talaga magpautang sa kamag-anak o kaya sa ating mga kapatid, no? Ganon. So, hindi naman sa mahirap magpautang sa member of the family. Pero, ang nakakaano lang dyan kung kunwari nagpautang tayo ng malaking pera, tapos dahil kamag-anak natin or kapatid natin, hindi na natin kailangan magsulat, maggawa ng sulat na nagsasaad doon na nakautang sila sa atin ng ganong halaga, kasi nga kapatid natin, kasi nga kamag-anak natin. Ang nakakaano lang dyan guys, no, meron din kasing tao na kapag alam nila na kamag-anak lang naman natin yan, ganito ganyan, so parang okay lang sa kanila na hindi muna sila magbayad dahil nakikita nila na okay ka pa, okay ka lang, at higit sa lahat hindi ka naniningil. Meron talagang mga tao na kapag nakikita nila na okay lang yung status ng buhay mo, para bang obligasyon mo na umintindi, obligasyon mo na maghintay. So kapag hindi mo din sila siningil, hindi rin sila mag-effort na magbabayad, hindi rin sila mag-effort na magparamdam sa'yo man lang. So umabot na lang ng 2 years, 3 years, 4 years, 5 years, 6 years, 7 years, 8 years, na parang wala lang sa kanila yun, na parang baliwala lang sa kanila yun, dahil nakikita nila na okay ka pa at hindi ka naman naningil. So mahirap, oo, mahirap talaga magpautang sa kamag-anak o kaya sa kapatid. Syempre tayo kasi mga Pilipino ba, likas na sa atin na mapagmahal talaga tayo sa kapamilya natin, sa pamilya natin, lalong-lalo na sa ating mga kapatid. Gusto natin tulungan, gusto natin maiahon din sa hirap, gusto natin kahit papaano man lang maging okay naman yung pamumuhay nila, may kabuhayan sila. So nagdadagdag ka ng extra effort to make their life better. So, ikaw naman, kapag nilapitan ka nila, lalong-lalo na dati, abroad ako, ano. So, pag nilapitan ako, kung ano yung pera na savings ko, kahit na sabihin na baka mawalan ako, baka maubusan ako, okay lang sa akin yun, kasi ang iniisip ko, kikita pa naman ako eh. Abroad ako eh. May sahod ako buwan-buwan eh. So, may kontrata pa naman na darating sa akin. So, ang gusto ko lang is maging okay yung buhay nila, tapos masolusyonan yung mga problema nila. Pero, alam nyo sa atin ha, likas sa atin na mapagmahal tayo sa ating pamilya. Pero sana, inisip nyo rin na iba po yung utang sa hingi. Kapag humingi kayo ng tulong, kunwari, mapuputulan kayo ng kuryente, oy, weng, ganito, ganyan, disconnection na ng kuryente ko, ganito, pwede ba ako humingi ng tulong sa iyo, kahit na magkano lang yung maibigay mo, kasi ganito, ganyan. So, magtatanong tayo ngayon, o magkano ba yung kailangan mo, magkano ba yung disconnection mo, ganito, ganyan. So, kapag kaya naman sa bulsa natin, kumbaga parang extra na lang natin yun, so ibibigay na lang natin ito, o sige, tulong ko na lang yung sa'yo, sige, padala ko na lang sa susunod na ganito, ganyan. Pero pag sinabing sobrang laki na ng problema na dumating sa kanila, sa ating member of the family na lumapit sa atin, tapos sasabihin na nagka-problema yung asawa ko, o nagka-problema yung kapatid ng asawa ko, o nagka-problema yung pinsan ng asawa ko, ganito, ganyan. Lalapit sana kami sa'yo para humingi ng pabor na makahiram sana ng halagang ganito, ganyan. Eh di syempre ikaw na kapatid, ayaw mo rin maproblema yung kapatid mo, di ba? So, nagpahiram ka ng malaking halaga. Hindi naman sobrang laki, pero para sa'yo malaki na yun kasi savings mo na yun sana eh. So yung pera na yun na ibibigay natin doon para hiram, yes, very good. Yung baby ko. Kain po! So yung pera na yun sana na iaano natin sa savings na yun, so pinahiram natin sa kanila dahil naawa nga tayo, dahil gusto din natin na masolusyonan yung problema nila.
hanggang sa napahiram natin. Syempre wala tayong written na ano, 'di ba, na ganito ganyan. Kunwari resibo lang ang meron tayo. So ayun, yung resibo lang ang meron tayo, pero kunwari parang wala tayong written na ano ba na ikaw nagkakautang sa ganitong halaga, ganito ganyan, dahil nga wala sa atin yun na papirmahin natin ng ganyan, dahil nga kapamilya 'di ba? Ang pinangahawakan natin diyan is yung tiwala lang. Kaso ang nangyayari, inaabuso karamihan ng mga tao na mga tulad sa atin na marunong umintindi, inaabuso. Ang ginagawa nila, hindi sila magbabayad hanggat hindi ka naniningil. At kapag umabot na ilang taon na hinahayaan mo sila na gamitin yung pera mo, tapos hindi mo sila sinisingil, kapag sa time na kailangan mo na yung pera tapos siningil mo sila, sasama na ang loob nila. Ganun na ganun ang klaseng tao na hindi mo na dapat pagkatiwalaan pa kahit kailan, I swear. Napakasama po ng ganyang klaseng tao. Kumbaga, ang tagal-tagal na nga ng taon na nilend mo yung pera sa kanila, yung ibang kamag-anak, no, yung ibang member of the family, na sila pa yung masama ang loob kapag siningil mo na sila. 'Di ba? So, lesson learned lang, no. Hay nako, ewan ko, pero maraming makaka-relate nito. Lesson learned lang, no.